na, tanghali na. Malilate ako for school. Niyuyugyug ni Jella ang nakilalang amama. Nagmulat si Teresa, napakamot sa ulo. Jella, Saturday ngayon. Wala kang pasok, remember? Nagising na rin si George. Ano ba't ang iingay ninyong mag-ina? Reklamo nito. Abay, papasok daw yung anak mo Sabado. Kinabig ni George ang 4 na taong bata. Inihiga sa pagitan nila mag-asawa. Nasaan ang nurse mo? Bakit hindi mo itinanong sa kanya? Dahil wala na siya sa aming room, siguro ay naliligo. Lagi siyang mabango at malinis. Parang ako. Naghikab si Teresa. Inaantok pa ako. Daeng. Mami, bangon na. Kumain na tayo. Tapos mag-shopping tayo. Hinihigit niya sa braso ang ina. Tama. Sige, magbangon na tayo. Lalakad tayong 3. Ipapasyal ko kayong mag-ina. Matagal na rin tayong hindi lumalabas. Saka nagpauna na sa pagbangon si George. Lakad na. Magpabihis ka na kay Inday. Pagtataboy ni Teresa sa bata. Nang wala na si Jella, yumakap si Teresa sa sawa. Bangon na. Babalik na mamaya ang anak mo. George, ang sarap pakinggan. Anak mo. Anak natin. Hindi ako nagsisisi na nag-adapt tayo. Ikaw, lalong hindi. Pakiramdam ko'y may katuturan ng pagsisikap natin sa buhay. Tama ka. Kahit pa nga tangkilik natin ang iba pa nating mga kamag-anakang naghihirap. Lumalaking mabait, malambing at mapagmahal si Angelica. Napansin mo ba? Ako ang kasama niya araw-araw. Kaya nga ba napabayaan mo ng iyong butik? Siguro'y tuwang-tuwang iyong mga tauhan dahil wala lagi ang palasermon nilang boss. Natagtatawang sabi ni George. Ang nakakatuwa ay lalong lumalakas ang shop. Nagdadagdag na naman kami ng order na ginto para sa ating paggawaan sa may kawayan. Kaya lumalakas ay dahil nga wala ka ron lagi. Pasalamat sila kay Angelica. At na makitang napipiko na ang asawa ay nagmamadaling bumalikwas at tinakbo ang pinto habol naman siya ni Teresa. Ang buong Sabado sa maghapon ay ginugol nila sa pamamasyal at pag-shopping. Bagaman maliit pa si Angelica ay hindi naman ito abuso sa pagtuturo ng kanyang mga gusto. Sapat ang 2 laruang kanyang magustuhan. Nalilibang lamang siya sa pamamasyal sa loob ng malaking department store. Nang papauwi na sila ay nakatulog na ang bata sa kotse. Sana hanggang sa lumaki huwag siyang magbago ng ugali. Tila dasal na sabi ni Teresa. Basta lagi natin siyang bibigyan ng pagmamahal at pagkalinga ay hindi siya magbabago. Teresa, ang ugali ng bata ay laging nakukuha sa kanyang kapiligiran, lalo na sa kanyang mga magulang. Kung mapagmahal tayo sa isa't isa at mapagbigay ay makikita at mararamdaman iyon ni Angelica. Tataglayan nila iyon hanggang sa kanyang paglaki. At sana, ang lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko siya maging doktor sa kanyang paglaki ay matanim sa isip niya. Teresa, hanggang ngayon pa ba iyon ang pangarap mo para kay Jella? Doktora Angelica. O diba? Magandang pakinggan na respetong respeto. Oo na. Ang swerte natin, di ba George? Yumuko at hinalikan ng anak. Dahil sa kanya'y naranasan natin na maging mga magulang. Wala na akong mahihiling pa sa bahay natin. Teresa, perfect na. At iyan ay isi-share natin sa ating anak. Lalo na George kapag doktor na siya. Paano kung mabigo ka sa gusto mo? Hindi ako mabibigo. Nang hilingin ko siya para maging atin ay binigay niya. Lalo na niya tayong pagbibigyan dahil kapag doktor na si Jella ay gagamitin niya yun para sa nangangailangan ng tulong. Mahirap man o mayaman. 3 taon na siya sa pinupukpok mo ang pagdodoktor sa kanyang isip. Sa palagay mo kaya bumaon na rin yon sa isipan ni Jella? Isang medium-sized na bowl ang popcorn ang kinuklot ng 2 dalaga habang nanonood ng telebisyon. May tig-1 bote rin na malamig na inumin ng 2. May kumatok. Kay, may tao. Pakitingnan mo nga, Shane. Tumayo si Shane. Tinutungga ang kanyang malamig na inumin habang padako sa pinto. Muntik na niyang may buga ang laman ng bibig na makita kung sino ang nasa labas ng pinto. Magandang gabi, Shane. Aris, halika tuloy. Bakit ka napasyal? Iniluwang ng dalaga ang pagbubukas ng pinto. Gusto ko kayong makita. Masaya ang ngiti ni Aris. Tumuloy si Aris. Tutok ang titig kay Shaira. Aris, tuloy ka.
Maupo ka. Si Shaira naramdam ang pag-iinit na mukha. Naupo ang binata. Tumabi si Shane sa kaibigan. Kumusta na kayo? Madalas ako mag-lunch sa bandeha. Almost every day. Hindi kita nakikita, Shay. Busy ako sa office ko. Marami kasi kaming inihahanda para sa aming first anniversary. Regalo sa mga suki. Isa na ako roon. May big discount ang mga datihan. Yung mula nang magbukas kami, pinaprioritize ko na kami. Pwede ba mag-usap naman tayo ng iba? Puro konektado sa trabaho yan. Let's talk about movies. Kahit ano. Huwag din about politics or religion. Pakumpas pa si Shane. Okay? Pakikisakay ni Shaira. Pag-usapan natin about the birds and the bees. Gusto ko yung topic. Shane, Shy. Let me talk about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above. And this thing called love. Hangisi si Aries. Lumang kanta yan na. Tama, Shane. Kaya let's talk about love. Game ba kayo? Gusto ko lang pag-usapan ng tungkol dyan with someone I love. Paiwas ni Shaira. Kung ganon, meron na? Ang alin? Kunway di naintindihan ni Shaira ang tanong ni Aries. May someone you love ka na? Noon, pero wala na ngayon. Simpleng sagot. Si Shane siguro, meron na. Baling kay Shane. Minsan ay makikilala mo si Alan. Kung mapapadalas ka ng pasyal dito ay magkakatagpo rin kayo. Kung hindi ba ako makakaistorbo sa inyo? Pero kay Shy, siya nakatingin. Aba, hindi. Si Shane pa rin ang mabilis na sumagot. Pero ikaw ang inaalala namin. Pag nabalitaan nung kadate mo nung nasa probinsya tayo, makasugurin kami rito at mag-inala ng kung ano-ano. Magkakaibigan lang naman tayo. Si Elaine? Hindi siya ganon. Liberated ang babaeng yon. Para sa kanya, in her book, hanggang hindi nakakasal ang isang babae at isang lalaki ay malayang maghanap ng talagang makakasundo niyang makasama habang buhay. May relasyon kami pero wala kang commitment. Ganon? Namimilog ang mga mata ni Shane. Sa akin ay hindi pwedeng ganon. Pag akin, sa akin lang. Ano yan? Pag-ibig na pwede ang sample? Pag hindi nagustuhan, hindi nabibilhin? Kung saan-saan na napunta ang kanilang usapan hanggang sa magpaalam na si Aries. Babalik ako, Shy. Shane. Ang sesa rin yung kausap. Sana lumawig pa ang ating pagkakaibigan. Nakahiga na sila ni Shy ay panay pang tukso ni Shane kay Shaira. Sinadya kong hindi kayo iwan, pero kitang-kita akong pagkainis ni Aries. Anhin na lamang na itaboy ako. Oo nga eh. Ako naman ay hindi papayag na iwan mo kami. Bakit naman? Dahil ayokong ngayon lamang siya na parito ay bobolahin niya agad ako. Saka na. Muli ay masayang nila ang maririnig sa buong apartment. Alam mo, Shaira, ibang-iba ka na ngayon. At sa palagay ko ay magsisimula ka na ring humanda sa isang bagong relasyon. Katulad ko. Hindi sumagot si Shaira. Tinalikuran ng kaibigan at niyakap ang kanyang unan. 10 birthday candles na ito, Shane. Hindi mo na masasaksihan ang ika-11. Next month ay iiwan mo na ako rito. Ilalayo ka na ni Alan. May bahid na lungkot si Miss Shaira sa pagsasalita. Sobra ka namang magsalita. Para bang dadalhin na ako ni Alan sa ika-7 bundok. Hindi sa ika-7 bundok, Shane. Sa Cloud 9. Kung saan kayong dalawa lamang ang mga nilalang. Kayo ni Aries, kailan? Gusto na niya pero hindi ko pa alam. Shane, kung paano ko sasabihin sa kanyang tungkol sa aking anak. Kung talagang mahal ka niya, gaya ng sinabi niya magiging katulad siya ni Alan na tinanggap ako sa kabila ng pagtatapat ko sa kanyang nasa mga gulang ko ang bunga ng kahanglan ko. Iba si Aries, possessive siya. Pero mahal na mahal ko na rin siya, Shane. Hindi ko pwedeng ikaila dahil nasa mga magulang ko ang baby ko. Pero ikaw, wala namang nakakaalam maliban sa iyo at sa mga madre. Kaya lang, lihim na lamang ang gagawin mong ritual sa ganito. Hipan mo na mga kandila, Shy. Matutuluan na ang cake. Happy birthday, anak ko. Sabi niya at hinipang lahat ang mga kandila. Shy, nag-wish ako para sa iyo at sa akin. Ako lang dapat mag-wish, di ba?
Tunoy po na ni Shai sa kaibigan. Pabayaan mo na. Ngayon lang naman. Ang sabi ko, sana matupad ang pangarap ko na mag-double wedding tayo. Ayoko nga mag-iwan dito na nag-iisa. Pwes, next time around, nayayain ka na Aries, pumayag ka na. Natupad ang pangarap ni Shane. Magkasabay silang ikinasal ni Shaira. Simple lamang ang kasalan, mga piling kaibigan lamang ang dumalo. Kapansin-pansin na walang kamag-anak si Shaira. Ang alam ni Aries ay nag-iisang anak lamang siya at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga magulang. Dumalo ang mag-asawang may-ari ng restaurant na pinapasukan ni Shaira at ang ilang employees. Natural ang reception ay sa bandeha iginanap. Si Shane at si Alan ay sa Hong Kong nag-honeymoon pero sina Aries at Shaira ay sa isang malaking 5-star hotel sa Metro Manila lamang. Kailangan kasing pumasok agad ni Shai. May mga parties na naka-line up na bago pa sila magbalak pakasal. Kailangan na naroroon si Shai para mag-manage. Iniwan na magkakaibigan ng kanilang munting apartment na katagal ding naging bahagi ng kanilang malungkot at masayang pakikibaka sa buhay. Si Alan ay binili ang mga magulang nito ng bahay at lupa. Ang mag-asawang Aries at Shai ay sa condo unit ng lalaki muna pansamantalang tumutuloy. Tama na muna rito. Habang wala pa tayong anak, pagpapalaki ng ating pamilya ay titigil ka sa trabaho at sasubserve ka gusto makabili sa bahay at lupa. Halimbawa ay sa parteng Rizal. Doon ay wala pang polusyon at gusto kong may malawak na gagalawan ng mga bata. Mga, Aries? Ilan bang nasa isip mo? 4. Wow ha, ang dami. 2. Shai, tama yung 4. Basta 2 lang. Hindi naman ikaw ang manganganak. Ingos ni Shaira. 3. 3? Sige. Compromise 3. Saka hinagkan ni Aries ang kabihak. 4 ang aking anak. Saan man siya naroroon? Patawad anak ko. Sigaw ng isip ni Shaira. Hindi pa rin mawala ng gusto ang kanyang pag-aalala sa itinakwil na anak. May mga gabi pa rin hindi siya makatulog dala ng pag-aalala rito. Hindi pa ba sapat ang pag-ibig sa iyo ni Aries para makalimutan mo na ang lahat? Nangyari na siya. Kahit ano pa ang gawin mo'y hindi na may babalik ang nakaraan. Ang ngayon at bukas ang pagtuunan mo ng atensyon. Hindi mo naiintindihan, Shane? Ikaw, alam ni Alan ang lahat. Natanggap niya. Nakikita mo ang anak mo pag gusto mo. Tuwing may makasalubong akong bata na kasing gulang ng anak ko'y itinatanong ko sa aking sarili. Siya ba ang anak ko? Ano kaya ang itsura niya? Shai, makakatulong siguro ko mag-anak ka agad. 10 months na tayong kasal, di ba? Wala pa nga. Daig kita. May pagmamalaki sa tinig na ekspresyon ng mukha ni Shane. 3 months on the way na ako. Talaga? Tila nakalimutan ni Shai ang kanyang problema. Padukuwang kay Shane. Talaga? At humanda ka. Ninang ka. Ikaw rin ang ninang at si Alan ang ninong pag ako naman ang nagkaanak. Ang kanina ay malungkot nilang pag-uusap ay nauwi sa masayang pagbabalak para sa kinabukasan. Hindi ako papayag, Shai. Sabi agad ni Aries nang malamang buntis si Shane. Sabay tayong ikinasal. Dapat ay sabay ding maging ina at ama. Wala pa ba, Shai? Wala pa nga, pero kapwa tayo healthy. Wala akong makitang dahilan. Bakit hindi tayo magkaanak? Tell you what, itambak mo na ang mga maruruming plato ito. Uumpisahan na natin ngayon ang operasyon. Bigger family. Aries, narinig mo ko. Hala, tapusin na natin ang pagkain. Ibang potahe naman ang gusto ko. Saka dinukwa ang kabiyak. Malambing na hinalikan dito sa labi. Ang sumunod na mga sandali ay maroromansang pagniniig ng mag-asawa na nagpalimot kay Shaira anuman ang kanyang mga alalahanin. Darling, iyak na kambal ang panganay. Lambing ni Aries. Niyakap at hinagga ng kabiyak. Sira, kambal, para kang umorder sa pansiteria. Sabayan pa sa asawa. Mabuti yon. Sa susunod ay isa pang kambal. Edi 2 iriyahan at 4 na agad. May gastos pa. Hoy, Mr. Aries. Nagkasundo na tayo. Compromise. 3 lang ang anak. Basta,
Bahala na. Kahit ilan. Ikaw ang manganganak. At nagmamadaling bumangon si Shai at lumayo sa asawa na umahalakhak sa nakitang reaksyon ni Shai. Matuling dumaan ang mga araw, linggo, buwan. Aries! Salubong ni Shai sa isang hapong pag-uwi ng asawa. Si Shane nanganak na. Lalaki, junior daw. Tuwa ang pagbabalita ni Shai. Dumalaw tayo. Pagkakain ng hapunan, talagang excited siya. Hindi napansin ng biglang panlalamay ni, nakapagluto ka na ba ng hapunan? Hindi pa, pero handa nang iluluto. Huwag mo nang ituloy, magbihis ka na. Sa labas na lamang tayo kakain. Saka pabagsak na naupo sa sofa. Aries, may dinaramdam ka ba? Sandaling tumitig siya sa nag-aalalang babae. Saka pilit nang ngumiti. Wala, pagod lang. Magbibihis na ako sandali lang. Saka masaya pa rin tinalikuran ni si Aries. Nasa kotse na sila nang ungkatin ni Aries ang tungkol sa memorandum niya mula sa management. Ako ang naatasang mamumuno sa isang survey sa Laguna at Quezon. Salisiksikan daw namin ang mga cities, town proper at pati pinakasulok na baryo para mapenetrate ang aming bagong ilulunsad na produkto. Si Aries ay konektado sa malaking refinery na kumpanya ng mga ibinebenta ay mga sabong panlaba, toothpaste, sabong pampaligo at mga produktong related yan. Gaano katagal? Naitanong ni Shai sa kabila ng kanyang pagkaba. Dahil nasa Atimonan, Quezon ng kanyang mga magulang. Mula roon ay luluwa siya para mag-aral. Iyon ang lugar na gusto na niyang ibaon sa limot. Nang magtanong si Aries kung taga saan siya ay sa north ang dakong itinuro niya, sa Vigan. Noon ay maraming tanong si Aries tungkol sa pinanggalingan niya. Bakit wala na siya kahit isang kamag-anak? Bago pa niya sinagot ang binata noon ay handa na ang kanyang script na magkatulong niyang binuo ni Shane. Kung saan siya galing. Ang kanyang ina ay Bisaya. Ang kanyang ama ay Chabacano mula sa Davao na nagsettle sa Vigan dahil doon nakapagtrabaho ang ama. Pinalunga siya right after high school at nang mamatay ang dalawa sa pagkalunod sa bangka ay hindi na siya bumalik pa roon. Ang istoryang iyon ang nilunok ni Aries nang walang tanong-tanong. Hanggang ngayon, naisip niya na baka makarating ang asawa sa kanilang lugar. Ngayon niya kinatatakutan ng mga kasinungalingang napasimulan niya at nagkadugtong-dugtong na. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Aries sa sandaling malaman nito ang kanyang ginawa? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Inalis sa mga pangit na alalahanin na maaaring makasira sa ngayon ay masaya at tahimik nilang pagsasama. Anong iniisip mo, Shai? Lingon ni Aries sa kabiyak na mapansing tumahimik ito. Sino? Ako? Wala akong iniisip. Maliban sa kung kanino kumuha ang anak ni na at Alan. Sana'y si Shane pero ilong ni Alan na nakuha dahil pango ang kaibigan ko. Tayo, Shai. Sino kaya ang kamukha na magiging anak natin? Biglang sundot ni Aries. Napatulala si Shaira. Inaasahan niya magtatanong si Aries pero hindi niya inisip na ngayon na. Naiinip na kasi ako, Shai. Naunahan na tayo ni Shane. Pakiramdam ko tuloy ay pinagtatawanan na ako ng kapwa ko lalaki. Na ako'y mahina. Walang ibubuga. Aries, nag-aalalang sambit ni Shai. Bukas ay maghanap ka ng isang mahusay na OB-GYN. Huwag ka nang pumasok. Ako rin ang magpa-file para sa makalawa. Magpapa-examine tayo. Kailangan makatiyak ako kung sino sa atin na may diferensya para may paggamot. Hindi ako papayag na hindi tayo magkaanak. May kilala si Shane. Yung kanyang OB-GYN. Ngayon din ay kakausapin ko siya. Pangako sa asawa. Maganda naman ang resulta ng kanilang examination. Tumagal halos ng 1 linggo. Kapwa sila healthy. Walang dahilan para hindi magkaanak. Hindi pa lamang siguro dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Hindi bale. Hindi tayo titigil hanggang hindi tayo nagkakaroon, Shai. Yung ibinigay sa ating guidelines to ensure pregnancy ay huwag mong kakalimutan. Susundin natin yan to the letter. Siguro naman next month ay pregi ka na. Payag na ako ng kambal, Aries. 2 kambal. Bali 4. Sang-ayon ni Shai. Okay na? Okay na. Saka hinalikan niya sa pisngi sa Aries.
Kitang-kita niya ang kasiyahang lumarawan sa mukha nito.